Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito po ang ating panibagong Life and Money Lesson Series. Na kung saan dito po sa video na ito, pag-uusapan po natin kung paano po ako muntik nang malulong sa online gambling. At ito po, ikukwento ko sa inyo para hindi gayahin syempre naman, kundi para pagkatutunan ng lesson na wag nang gayahin ng mga kabataan, ng mga estudyante. Okay? So, sariling perspective at sariling karanasan ko po ito, no? Kung paano ako muntik na, at ano yung mga pinagdaanan natin, ano yung turning point, at syempre ano yung mga matututunan nyo dito. At syempre, siguro mag-comment tayo ng kaunti sa dulo ng video na ito regarding nga dito sa very timely and relevant na issue. Isyong panlipunan na ang online gambling o pag-ban nito. Okay? So, kaya naman again, bago natin simulan, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, share mo na tong video na to para nang sa again, makatulong pa tayo sa mga maraming Pilipino. Okay. So, unang-una mga ka-traders, no, itong ang life lesson series natin na pinapakita ko, halimbawa po, no, yung paano ko na-achieve yung first million natin. Ayan, katulad din po nito, ano yung mga lapses natin, ano yung mga pinagdaanan natin, na pagkatutunan na, halimbawa kayo magkaroon ng kumita na ng 50k, 100k, no, or magkapera na kayo, na sinasabi ko na nga sa video nito para sa mga youth, sa mga estudyante dyan, na wag nang ulitin yung mga pagkakamaling ganito, na wag nang gawin, base sa aking sariling pagkakadanas, pagkakaranas. So, kaya again, una na po natin dyan, syempre, ang point po ng video nito, sariling karanasan ko at hindi para sumausaw sa mga isyong ganyan, okay? So, nag-start po yon sa 2023 na pagkakataon, sa year 2023. Dahil, syempre, 2022, 21 pa nga lang, dami na nagpa-promote siguro, ng mga ganyan, online sugal, online gambling, 2022. And then, nag-start ako, dahil na-hook lang ako or na-shoot lang ako sa mga parang advertisements na parang laro kasi, parang laruan lang, parang laro-laro lang. Pero sugal pala. So, ako parang syempre, out of curiosity na naman, trinay natin. Alam nyo na po yan, hindi ako magbabanggit dito ng kahit anong mga brand or website, kahit ano. But, yung mga na-try ko kasi, yung mga online card games, yung mga parang arcade nga lang di ba? Alam niyo na po yan, parang mga arcade. Parang nakakatuwa lang laruin, na at pinapakita doon sa mga advertisement na ang dali mong madoble yung pera mo, ang dali lang kumita ng pera. So, nagtry ako. That was in first quarter of 2023. May career na po ako noon, kumikita na ako noon. At yun nga, trinay ko siya. Pero malaking pagkakamali yun, okay? Huwag na nang gayahin. But ito na yung story, So, trinay ko siya. Nag-cash in ako actually 10k yon. Tanda ko pa 10k. 10,000 pesos and then konting oras lang. Talagang pagkaunang beses mo, papalalunin ka niya, Yung 10k ko, naging 20k. Saan ka naman makakakita ng gano'n na sa kliyente mo or konting oras lang, 10k na agad, tumoble na agad yung pera mo. Madali lang pala, ganyan. Siyempre, masushoot ka Then maglalaro ka pa, di ba? So, naglaro, parang kumita pa ata ng konti. Pero syempre, sa lahat po ng kwento, may downfall yan. Syempre, yung kinita ko, na 10k to 20k, ganun yung kinita ko rin Nalugi. Okay, nawala rin. Hanggang sa nag-neutral siya, nawala yung kinita ko, ito yung kinita ko, nawala, nag-break even, kumbaga. And then hanggang sa, ayun na, talo na ng talo. Parang wala na yung swerte sa akin. Parang una swerte. Ano nangyari, di ba? Parang natalo. Hanggang sa nag-negative ka na nag-negative. Or as in, pati yung puhunan kong 10k, nawala na. Then negative na. Anong gagawin mo? Cash in ka na naman. Kasi babawiin mo nga yung talo mo Tapos gusto mo manalo pa. So, yun na yung start nun. Yun na yung start nun. At syempre, alam nyo na yan sa lahat ng mga may ganyang experiences. Anong gagawin mo? Yung kinashin mo nun, nawala na naman. Okay? Anong gagawin mo ngayon? Ka-cash in ka na naman para mabawi yung talo mo. And it's an unending cycle. Na ikaw ay hanggang sa mabaon ka na sa utang, malulung ka na doon, at hanggang sa hindi ka na makabangon. Okay? Yan po ang epekto na itong mga ito.
So ngayon, no? Ito sasabihin ko po yung amount, no? Siguro hindi nga alam ito ng parents ko, but ang natalo lang naman sa akin, ano, 20 to 30k. O basta alam ko hindi lalagpas ng 40 to 50k, no? Pero syempre, kahit sabihin pa natin, ang liit lang naman palang talo mo, yung iba. Sa akin pong para sa isang estudyante at sa isang hindi namang pinalaking mayaman, no, lumaking mayaman, at hindi rin naman kami tinuruan ng pagsusugal, ano, malaking halaga po yun sa akin na pwede na magamit yun sa paaral, no, panggamit sa mga importanteng bagay. Yun po yun. Okay? Mga 30k, mga ganon. So, ano yung turning point sa akin? No, na bakit ngayon nakakawala na ako, no? Ano yung turning point sa akin in 2023? Ang turning point sa akin na hindi na ako maglalaro is, number 1, nagising ata ako no na parang, syempre, wala na yung pera ko sa GCash, wala na yung pera ko sa bank account ko, parang konti na lang kasi nga medyo nailaro natin na nailaro. Nawala yung panalo ko, mga ganun, 50k, including yung panalo, and then yung talo, mga 30k. So, ano yung turning point sa akin? Yung turning point sa akin is, syempre ba, ganun, sabi ko sa sarili ko, ayoko na, no? Ayoko ng gantong future, ayoko ng gantong kakahinatnan. Maganda yung trabaho ko, maganda yung pag-aaral ko, maganda yung academics ko, yung professional career, tapos mauwi lang sa ganto na pagkalulong sa online sugal. Kaya tinigilan ko. Kaya talagang I decided na titigil na ako kahit masakit, kahit na medyo malaki na talo na sa akin, I quit, no? Titigilan ko na para syempre hindi na lumala yung talo at ako ay unti-unti nang makabawi. So, ganun po ang naging turning point sa akin, no? Sa pagmuntik ng pagkalulong sa online gambling na yan. Ngayon, ang tanong, agad bang naitigil or hindi? The answer is yes or no. Agad ko naitigil dahil hindi na ako nag-cash in ng sobrang laki pa, no, na 5k, 10k, 20k, no. I never did that already. Pero hindi siya agad natigil kasi parang minsan mga times noong 2023 na parang hindi naman buwan-buwan but may buwan doon na parang nagtry pa rin ako na 1k, 2k na parang inasahan kong sana parang maibalik pa rin or manalo pa rin ako ganyan. So, pero ngayon 2025, I can already say na syempre wala na tayo sa ganyan. Kasi ay tinigilan ko na talaga at masamang-masama talaga yan ang dulot niyan. Okay? So, ngayon, kung halimbawa man, pero ayoko nang itry pa ninyo. Halimbawa man, yung talagang trip-trip ko lang, maglalaro man ako ngayon, yung literal na 200 lang or 300 na, yung trip-trip na lang talaga as in, no? Pero again, hindi ko sinasabing maglaro pa kayo niyan, no? Kasi nga, masamang-masama po yan. So, ito po, bakit ko kinukwento lahat ito? Para nga, again, yung sinabi ko kanina na sa estado po natin ngayon na medyo kumikita na, wag nang idaan sa mga bisyo, no? Wag nang ipunta sa, alam niya po yan, hindi lang naman sugal eh. Pwedeng alak or sigarilyo or dito, na yun po ay na-try din natin. Pero ang hindi ko talaga trinay at I never did that, I will never try that, yung mga illegal na, alam nyo na po yun, ayoko nang banggitin. But, eto, kinikwento ko nga para pagkatutunay na wag nang itry. Okay, na hindi ba kumikita kayo ng mga 50k, 100k, or kahit maliit pa doon, huwag nyo na subukan na mag-online gambling or mga ibang bisyo pa. Okay, so yun. Ngayon, ano lang po yung very, very short comment natin regarding po dito sa very timely and relevant na pambansang issue na online sugal, online gambling, itong pagre-regulate or pagbaban. Para po sa akin lang perspective, para matapos na po itong video na ito, dapat bang ibagban na ang online gambling para po sa akin? Yes. No, sa akin pong ethical na perspective na yung mga kabataan, kahit sino nakaka-access kasi, online nga kasi. So siguro, hindi man totally ban, sobrang higpitan. No? Yan lang po yung para sa akin. Kaya again, yan lang po yung insights natin dyan. Mahirap na mag-comment sa mga, syempre, may mga promoters, yan yung negosyo nila. Hindi para makisawsaw, kundi ibigay ko na lang yung aking honest insights and opinion na lang dyan, no? Which is yun nga po, no? So, kaya again, sana marami kayong natutunan sa story natin. Huwag nyo nang balakin, huwag nyo nang subukan, hindi lang sugal, kundi ibang pang bisyo. So, kaya yun lang, marami pa tayong gagawin ng mga money and life lessons katulad ng ganito. See you on my next videos.